Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Riza Hontiveros binanatan si Vice President Sara Duterte, mukhang nagkakapersonalan na. Naging personal noong Lunes ang kontrobersyang nakapaligid sa 2022 confidential funds ng Office of the Vice President, OVP, matapos akusahan ni Vice President Sara Duterte si Senator Riza Hontiveros ng pagkakaroon ng flair for drama na nag-udyok sa mambabatas na maglabas ng mahigpit na sagot sa ang personal na pag-atake. Nauna rito, pinasalamatan ni Duterte ang palasyo at ang kanyang mga kaalyado sa politika sa kanilang pagtatanggol sa paglilipat ng 125 milyon na kumpidensyal na pondo sa kanyang tanggapan noong 2022 na ibinulgar ni Hontiveros bilang ilegal. Ang Vice Presidente pagkatapos ay pinunasan ang kanyang mga kritiko, partikular na ang pagbibigay ng pangalan kay Hontiveros na anya ay may flair for drama na nakakatuwa sa bansa. Si Senador Riza Hontiveros, habang nililibang niya ang bansa sa kanyang likas na talino para sa drama, ay nais lamang na ang 2022 Office of the Vice President CF ay illegal na na-access. Nakakahiya na hindi pa rin sila makagawa ng anumang patunay upang suportahan ang kanilang maruming imahinasyon, sabi ni Duterte. In response, Hontiveros said, "Trabaho lang, walang drama." Ipinagtanggol ni Hontiveros ang kanyang interogasyon sa confidential funds ng OVP matapos itong tawagin ni Duterte na nakakatuwa. "Gagawin mo lang ang trabaho mo. Kung meron mang amusing, yan ay yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot, at pagbabalubaluktot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan," she said. Napansin ng mga state auditor ang pagtaas ng paggasta ng OVP sa mga kumpidensyal na pondo dahil ang hinalinhan ni Duterte ay si dating Vice President Leni Robredo ay walang gaano nagastos noong 2021. Sinabi ng mga kritiko na walang item para sa confidential funds sa 2022 budget ng OVP at ang paglilipat ng 125 million confidential fund ay hindi wasto. The Supreme Court squarely ruled that the power to augment cannot be used to fund non-existing items in the budget, sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, na binanggit ang kaso ni Araulo V. Aquino, na humawak sa pagpopondo para sa mga item na hindi sakop ng appropriation ay labag sa konstitusyon. Ngunit sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, may akda ng desisyon sa Araulo V. Aquino na ang mga paglilipat ay sumusunod sa Special Provision No. 1 sa ilalim ng 2022 Contingent Fund. Ipinunto rin ni Hontiveros kung paanong ang mga opisina sa ilalim ni Duterte, ang OVP at ang Department of Education, ay may mas kumpidensyal na pondo kaysa sa Department of National Defense at National Intelligence Coordinating Agency. Si Vice President Duterte lang ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng DND at NICA. Bakit kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Tanong ng senador. Sinabi ng senador na dapat sagutin na lamang ni Duterte ang kanyang mga katanungan sa halip na gumamit ng personal attacks. Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters. Kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong, mas maganda siguro kung linawin na lang si VP Sara ang pondo ng opisina niya, Hontiveros. Drama. Akala ko ba, VP Sara, OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special.